Magandang araw mga kababayan. Ito ang Balitang Pinas. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang usaping yumanig sa pandaigdidang politika at ekonomiya. Ang nakakagulat na pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei matapos ang isang matinding pinagsanib na operasyon ng Amerika at Israel. Para sa 37 taon, isang tao ang may hawak ng absolutong kapangyarihan sa isa sa mga pinakakontrobersyal na bansa sa mundo. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang kasaysayan. Ano ang naging mitsa ng malawakang operasyong ito? At higit sa lahat, paano nito babaguhin ang balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan at sa buong daigdig? Habang ang headlines ay nakatuon sa mismong araw ng atake, ang mas malalim na kwento ay nagsisimula rito. Ang pagbagsak ng liderato ng Iran ay hindi nangyari ng magdamag. Pahayag, ito ay resulta ng pinagsanib na Long-Term Intelligence Network ng Central Intelligence Agency o CIA ng Amerika at ng mga puwersa ng Israel. Paliwanag, bago pa man ng mismong airstrike noong ika-28 ng Pebrero taong 2068, masinsinan ng sinusubaybayan ang mga lokasyon ng matataas na opisyal at ang mga pasilidad nukleyar ng Iran. Ginamit ang mga advanced satellite imagery at highly classified espionage networks upang matukoy ang mga strategic targets. Simpleng halimbawa, sa madaling salita, matagal na itong pinag-aralan. Hindi ito isang padalos-dalos na reaksyon o aksidente, kundi isang maingat na inilatag na plano gamit ang pinakamataas na antas ng teknolohiya at espyahe ng dalawang makapangyarihang bansa. Sundan natin ang kapangyarihan. Analysts suggest na ang totoong layunin ng operasyong ito ay hindi lamang para alisin ang isang individual, kundi para pilayin ang buong nuclear deterrence and defense alliances ng Iran. Policy observers argue na ito ay isang malinaw na hakbang para buwagin ang tinatawag na axis of resistance. Pahayag, ang kontrol sa geopolitics at enerhiya ang tunay na pinaglalabanan dito. Paliwanag, kapag nawala ang sentral na figura na nag-uugnay sa mga proxy forces sa Middle East, nagkakaroon ng malaking pagkakataon ang Washington at Tel Aviv na muling igiit ang kanilang dominasyon sa rehiyon, lalo na sa mga malalaking trade corridors at global energy routes na dumadaan sa Strait of Hormuz. Simpleng halimbawa, para itong isang laro ng chess sa pinakamataas na antas. Inalis nila ang king para tuluyang mawasak ang pormasyon at depensa ng kalaban na nagbibigay ng pagkakataon sa kanila na kontrolin ang buong board. Sa huli, isang tanong ang dapat nating pag-isipan. Ano ang buong katotohanan at sino ang tunay na naaapektuhan? Kung gusto mo ng mas malinaw, mas malalim at mas diretsyong paliwanag sa mga mahahalagang issue, mag-subscribe sa Balitang Pinas para sa mas marami pang Tagalog explanation. Samantala, tingnan natin ang timeline ng eskalasyon na humantong sa malagim na eksena. Hindi nagsimula ang tensyon kahapon lang. Noong Hunyo ng nakaraang taon, 25-25, tinangka ng US at Israel na bombahin at tumpasin ang nuclear enrichment facilities ng Iran. Ngunit hindi ito naging lubusang matagumpay. Ang reaksyon ng Iran? Patuloy na pagpapalakas ng depensa. Ngunit pagsapit ng huling bahagi ng taon, bumagsak ang halaga ng kanilang pera. Ang epekto nito, noong Enero ng 2068, sumiklab ang malawakang protesta laban sa gobyerno. Tinatayang libo-libo ang nasawi sa panloob na sigalot. Dito nakita ng labas ang isang bihirang kahinaan. Ang resulta, ang tuluyang desisyon para sa isang decapitation strike. At dito na tayo dumating sa pinakamatinding yugto. Ika-28 ng Pebrero, 2068. Pahayag, isang pinagsanib na military operation at missile strike ang direktang tumama sa kabisera ng Iran. Paliwanag, kinumpirma ng satellite imagery at international intelligence na ang mismong compound at opisina ng Supreme Leader sa Tehran ay naging sentro ng atake.
Agad itong kinumpirma ng matataas na opisyal ng Amerika sa pamumuno ni President Donald Trump at ng Israel pamamagitan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Simpleng halimbawa, ito ang sandaling naputol ang mismong linya ng utak at kapangyarihan mula sa pinakamataas na pamumuno ng isang buong bansa. Bagamat una itong itinanggi at inilihim, pagsapit ng unang araw ng Marso, kinumpirma mismo ng pamahalaang ng Iran ang katotohanan. Sa pagkamatay ng lider, sino ngayon ang papalit? Pahayag, isang malaking power vacuum ang nabuo sa loob ng bansa. Paliwanag, nawalan ng sentralisadong boses ang Iran na sinusunod ng militar at ng publiko. Bagamat inilipat ang pansamantalang jurisdiksyon sa isang espesyal na konselyo kasama si President Masoud Pezeshkian, ang tuluyang pagpili ng bagong lider sa pamamagitan ng Assembly of Experts ay magdudulot ng matinding labanan at politika. Posibleng lumitaw ang mga pangalan tulad ng kanyang anak na si Mujtaba Khamenei, ngunit walang malinaw na pagkakaisa. Simpleng halimbawa, kapag ang kapitan ng isang malaking barko ay biglang nawala sa kalagitnaan ng napakalakas na bagyo, siguradong mag-aagawan ang mga natitirang opisyal sa Manibela. At yun ang eksaktong nangyayari ngayon sa gobyerno ng Iran. Isang delikadong paggalaw sa geopolitical chess. Ang epekto nito ay mabilis na gumapang labas ng gitnang silangan. Pahayag, nayanig ang pandaigdigang merkado at nagtaas ng alerto ang pandaigdigang seguridad. Paliwanag, ang banta ng matinding instability ay direktang nakaaapekto sa supply ng langis at mga financial markets. Nagtaas ng security postures ang mga base militar ng Amerika sa Europa at maging sa Asia dahil sa posibleng retaliatory strikes. Habang may ilang mamamayan na nagdiriwang sa mga lansangan dahil sa pag-asa ng paglalaya sa mahigpit na rehimen, idineklara naman ng pambansang estado ang 40 araw na opisyal na pagluluksa. Simpleng halimbawa, kung ang gitnang silangan ang nagsisilbing gasolinera ng buong mundo, ang anumang napakalaking sunog dito ay otomatikong magpapataas ng presyo ng pamumuhay at kaba ng bawat isa sa atin kahit nasaan man tayo. Ngayon, hamihin natin ang sitwasyon. Ihiwalay natin ang emosyon sa mga katotohanan. Ito ang ating kumpirmadong alam. Matagumpay na naisagawa ang operasyon ng US at Israel. Patay ang mga pangunahing lider ng estado at ang gobyerno ng Iran ay nasa bingit ng matinding pagbabago. Ngumit ito ang malalim na kahulugan nito. Pahayag, ang hakbang ito ay posibleng magtakda ng panibagong president sa international law at pagtingin sa sovereignty. Paliwanag, ang direktang pagtarget at pag-asinta ng isang nakaupong head of state sa loob mismo ng kanyang soberanyang teritoryo ng walang formal na deklarasyon ng digmaan ay magbubunsod ng malalim na legal na debate. Ano ang mga limitasyon ng targeted killings? Simpleng halimbawa, kung ganitong taktika ay itinuturing na katanggap-tanggap na resolusyon sa matinding hidwaan, ano ang pipigil sa iba pang makapangyarihang bansa na gawin din ito sa kanilang mga kalaban sa hinaharap? Sino ba talaga ang nakinabang pangmatagalan at sino ang nananatiling tahimik na nagmamasdan? Ngunit narito ang hindi masyadong pinag-uusapan. Pansinin ang strategic silence at political timing. Pahayag, ang operasyon ay hindi lamang binase sa banta ng nuclear, kundi sinamantala ang panloob na kahinaan ng mismong bansa. Paliwanag, hindi inilunsad ng Washington at Tel Aviv ang operasyong ito noong kasagsagan ng lakas ng gobyerno ng Iran. Hinintay nilang humina at mayanig ang rehimen dahil sa matinding krisis sa ekonomiya at kawalan ng tiwala ng sarili nitong mamamayan noong Enero. Bukod pa dyan, ang domestic power advantage at election cycles sa mga bansang nagpatupad ng operasyon ay nagbibigay ng malakas na political leverage sa kanilang kasalukuyang mga lider. Simpleng halimbawa, sa larangan ng digmaan, hindi mo kailangang kibain ang buong pader kung alam mong marupik at sirana ang mga pundasyon nito sa loob. Tinulak nila lamang ang pader kung kailan ito pinakamahinang bumagsak. Sa huli, isang tanong ang naiiwan sa ating lahat.
Ang araw ba na ito ay simula ng panibagong kabanat ng kapayapaan sa daigdig o ang mitsa ng mas malawak at mas mananasalang digmaan?